Pinababantayan na ng DOJ sa immigration si Senator Bato de la Rosa. Aaristuhin daw ang senador kapag sinubukan niyang lumabas ng bansa. May express report si Camila. So yan malamang sa malamang, okay? Itong si Bato, nagpaplano po ito na lumabas ng bansa. 'Di ba? Oh, may nag-comment, basahin po natin. Sabi niya dito, si Jamay Naol, isa pang bugok na content creator. Alam mo, yung bugok dito ikaw at si Bato. Gusto mo pag-umpugin ko kayo ng Bato? Isa-isang talian ko kayo sa leeg, ibitin ko kayo sa puno ng kawayan. Bato de la Rosa, may kasama ka na, ibibitin kita sa puno ng kawayan. Gusto mo? Damay ko to si Jamay Naol na to. Pukin ang ina mo kan Jamay Naol ka. Madali naman akong kausap, Jamay Naol. Gusto mo isama ko pa pamilya mo, yung hayop ka eh. Tarantado ka, gago. Wag mong subukan. Wag mong subukan, baka ikapahamak mong hayop ka. Tarantado ka pala eh. Tuloy po natin to. Sa Monte. Sa paghupa ng barilan sa Senado noong Miyerkules, hindi na ulit nasilayan ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Sa gitna pa rin niya ng kanyang arrest warrant. Ito talaga itong larawang ito, di ba, nagkaputukan. Diba? Sinadya po ito na magpicture ni Bato de la Rosa dyan para sabihin nandyan pa siya sa loob. Di ba? Pero ang katotohanan yan, hindi naman ako ginagamit ko po yung aking utak Planado na yan, scripted nga eh. Pagkatapos ng putukan, magsisilpi dyan, para yun yung ikakalat nila sa social media, para iligaw ang NBI at taong bayan, para sabihin na si Bato ay nasa loob pa ng Senado. Anong purpose? Bakit ka magpipicture dyan? Sige nga. Tapos ipopost nyo. Ano, para sabihin yung nandyan kayo? Yan yung klaro dyan. Wag nyo kaming gawin tanga. Diba? Huwag nyo kaming gawin tanga. Alam namin kung yung mga nangyayari dyan. Kasi ina-analyze din po namin. Yung mga DDS kasi hindi ginagamit yung utak. Tuyot na kasi yung utak ng mga yan eh. Bakit tuyot? Sa kakagamit ng pulburon. Mga adik kasi yan. Mga adik, ngiwi, tumitira ng puno ng saging, mga manyakis, mga hindot. Diba? Pati aso, pinupuitan pa. Ang mamanyak nyo talagang papangit nyo pa. Diba? Sabi ni Global Man, saan katibayan na kamuntikan sa pake ni Bentolpo si Ruben Padilla? Sino ka para humingi ng katibayan? Diba? Sino ka? Dumilang kita sa kukuha. Tapos magko-comment ka ng ganyan? Mag-antay ka. Mag-antay ka. Relax ka lang dyan, i-relax mo yung puwit mo. Wala kang, kumbaga ang tingin ko sa'yo, dumi lang. Kuto ka lang. Okay? So, dyan ka lang. Ako yung master mo. Okay? Makinig ka sa master mo. Huwag kang tatanga-tanga sa comment section. Tuloy natin. Sa International Criminal Court, pasado 2:00 ng madaling araw nung Ballpoint, bakit wala ka na sa Bingador? Nasa Bingador po ako. Tingnan nyo kasi yung mga videos ng Bingador. Mag-subscribe kayo sa Bingador para updated po kayo doon. Sa Facebook, sa TikTok, diba? Nandun po kami. Nasa Bingador po kami. Okay, at sino po yung nakasubscribe sa Bingador dito? Mag-subscribe po kayo sa International Criminal Court, pasado 2:00 ng madaling araw nung Huwebes, sinasabing nakaalis ng Senado si Senator Bato. Ayon yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Diba? Sabi ni Bundok, hindi nakaalis. Nasa loob lang daw. Sabi ni 10,000, nakaalis. Diba ginagago na po tayo? Kaya
Kaya naman ang Department of Justice naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, maituturing umanong mockery of justice upang iinsulto sa hustisya ang anumang pagtatangka ni De La Rosa na umalis ng bansa habang may warrant siya sa ICC. Nagbigay na raw si Vida ng direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Ayon pa kay Vida, Malamang sa malamang po si Bato de la Rosa. Ay kasi may natanggap din po akong balita, chismis. Okay? Si Bato daw po namataan si Ruben Padilla namataan diyan sa Terminal 3. Naiya Terminal 3. Diba? So anong ginagawa nila doon? Sabi ni Sonny Hayaw, double time, sabi ni boss, magkano po bonus nyo? Ay, bonus po namin is nasa 1 million monthly. Oo. Siyempre, nagnakaw si Sara Duterte, kailangan may share kami dun. Diba? Oo. Habang ikaw, tatanga-tanga ka dyan, patay gutom ka. Yung kinakain ng pamilya mo, tae. Diba, nakakahiya? Patay gutom, hampas lupa ka. At least kami may share dun sa ninakaw ni Inday. May share kami, kaya nga haya yung buhay namin. Diba? Okay nang ina mo ka, sani hayaw ka, tarantado, pati pamilya mo, patay gutom. Yung nanay mo, pokpok yan dati, at ikaw yung bunga na hayop ka. Diba? Ang sarap, diba? Nagpakantot yung nanay mo sa sa aso. Kaya ikaw yung bungang tarantado ka. kinikilala ng DOJ na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Bato. Sa kabilang banda, kinikilala naman daw ng Justice Department ang paglalagay ng Senado kay De La Rosa sa kanilang protective custody. Kaya hanggat walang desisyon ng Korte Suprema sa mga legal na issue. Kahit lumayo-layo ka kay kay Amy Marcos, yung baba nakatutok sa'yo. Nakaganyan talaga, Tangina kung ako, di talaga ako didikit dyan. Yung Bato, hindi tatablan yan. Ikaw, hamak na malambot ka lang. Diba? Lalambot-lambot ka lang, lumayo ka. Diba? Kahit kakampi mo yan, rider yan Nananaksak yan Si PBBM nga, rider, ikaw pa kaya? Diba? Pwede ka lang ututuin din yan. Sa arrest warrant ng ICC, wala munang aksyong gagawin ang DOJ. Pero ibang usapan na raw kung magtangka si Bato na lumabas ng Pilipinas. Pag nag-attempt ka sa galigtaan ng gantong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, Bato, lilipad sa bagay. teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Si Bato ay pinangalanan bilang indirect co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on... Isa pa to si Digong, ngiwi. Tumatawa, hindi pantay yung tawa. Adik talaga si Digong. Tingnan yung tawa ni Digong, Ganyan, ngiwi. Sabi nyo, basta ngiwi, adik. Di adik pala si Digong. Sus Mariusip. Digong, grabe, pati mga DDS, binabanatan ka. Adik ka daw. Sila may sabi niyan, basta ngiwi, adik. Tingnan nyo si Digong. drugs. Pending request na raw ang ICC. Sabi dito, vlogger ka lang bago makialam sa iba. Unahin. Grabe yung spelling to. Wrong spelling. Tadyakan kita dyan. Pinag-aral ka, hindi ka nag-aral na maayos. Gago ka. Unahin mo na ang basura mo sa paligid bago sa iba. Yung basura sa paligid, inipon ko na. Nilagay ko sa bahay nyo. Kasi ang babaho nyo. GR Soriano, puking ina mo ka, gusto mo yung lula mo, bigdiin ko yung lula mo. Tarantado ka. Amoy lupa na yung lula mo, basura yung pamilya mo. Kaya ayusin mo yung spelling hindi na to Jijimon. Tapos na ang panahon ng Jijimon. Nako, ayoko pa naman ng mga Jijimon. Alam mo yung mga Jijimon? Tatadyak-tadyakan ko lang yan sa mukha. Ayusin mo yung comment mo Sa Philippine Center
Center for Transnational Crime o PCTC para ipatupad na ang arrest warrant kay De La Rosa. Panawagan naman ni Ombudsman Boying Remulla kay De La Rosa, harapin na lang ang kaso niya sa ICC. May tuturing daw kasi ang kanyang pagtakas na indikasyon na ICC! Hoy, Trillones! Gusto mo sumama ka pa sa pag-aresto sa akin? siya ay guilty. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Sa ngayon, may mga impormasyon na raw ang DOJ na makatutulong para matukoy kung nasaan si De La Rosa. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ay, si De La Rosa, nandyan lang yan sa paligid-ligid. Di ba? Pero ako'y naniniwala po, bago po magtapos ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbaba niya sa 2028, sigurado po, arestado na itong mga to. Ayan, kasi ang malalabasan ng warrant of arrest dyan, mga susunod na malalabasan, alam niyo ba kung sino? Number 1, Nenet Pic. Nenet Pic, shoutout po Yan si Albayalde. Sangkot yan. Si Bongo. Sangkot yan. 'Di ba? Malamang sa malamang, kasali pa si Basti dito. Kaya kasi may war on drugs, may sarili siyang war on drugs sa Davao City. Pala desisyon eh. Yeah? Pala desisyon ng taong ito. Itong si Basti. So, isunod po natin ito mga pre, no? Isunod po natin itong banat po ni Jose Claire Castro dito kay Lustay. Saan na ba yun? Okay. Yan. Mo naman laging ipangalandakan na bobo. Bobo ka. Yan kasi ang mahirap sa isang vice presidente na hindi marunong gumamit ng computer. So most probably, hindi niya nare-research lahat ang nangyayari. Ibinubulong lang sa kanya, hindi kumpleto. Ayan. Yan yung nangyayari po. Naglagay kayo ng vice president na bobo pagdating sa gadgets. Diba? Ay kailangan kasi marunong kang gumamit ng laptop. Diba? Para lahat ma-research mo kung ano yung dapat mong gawin. Nakakahiya. Proud ka pa na hindi, sasabihin mo, hindi ako marunong gumamit ng laptop. Diba? Ano? Ay, ngayon, hindi ka pala marunong gumamit ng laptop. Ano pang alam mo? Diba? Wala ka namang ambag sa Pilipinas. Di ka pa marunong gumamit ng laptop. Diba? Ang tanong, ano po yung naging ambag ni Sara Duterte sa Pilipinas? Ang sabi ng mga, alam nyo, ang sabi ng mga Duterte supporter, ang ganda-ganda talaga ni Sara Duterte, Ang ganda-ganda. Kasi yung mga AI, alam niyo yung mga AI? Ginawan si Sara Duterte ng AI. Yun lang daw po. Dapat daw po siya maging presidente ng Pilipinas kasi maganda daw. Boss, pabati naman ang kumpare ko na DDS. Jen Castillo. Shoutout sa DDS na si Jen Castillo. Yung amo nyo, no? Jen Castillo, shoutout sa iyo, yung amo nyo. Ando, nagbabakasyon sa ibang planeta. Tamad eh. Diba? Ikaw, may ambag ka rin ba kundi habang mo lang? Ito, sagutin natin to. May ambag din daw po ba ako? Malamang sa malamang, malaki yung ambag ko. Kasi yung kinikita naming mga vlogger, dollars, pumapasok sa Pilipinas. Pagpasok ng dolyar sa Pilipinas, may kaltas yan. Tarantado ka, ikaw wala kang ambag. James Bond ka pa. Tarantado ka naman. Alam nyo ba, kami mga vloggers, para din po kaming OFW, na yung kinikita po namin, dollars. Okay?
Ngayon, pagpasok ko ng dolyar sa Pilipinas, may kaltas na po yan. Kaya ang laki ng ambag namin, puki ng ina mo ka. Ang ina, mangmang ka, tarantado ka talaga eh. Pa-James Bond ka pa. Tarantado ka naman. Oh, palibhasa kasi nung kahit pangit yung nanay mo, kinantot-kantot ng 10 kalabaw, ikaw yung naging bunga. Diba? Sabihin mo na lang sa nanay mong manyakis, putang ina mo. Diba? Joseph Chavez. Ballpoint, pabati po, Chavez family. From Makati. Ayan, shoutout po sa inyo ha. Or, gusto niya talagang i-twist yung facts at magmukha lang siyang bobo. Tapos wala kang alam. Ba? Imagine mo magsasalita siya ng ganyan. Hindi pa... Sabi dito, hoy! Parehas kayong fake news. Fake news? Ano ba yung fake news? Hindi ko alam yung fake news. Kayo na po yung umintindi kung ano yung ibig sabihin ng fake news kasi hindi ko alam eh. Diba? Ayan, fake news daw. Sana all. Ano ba yung sinasabi nitong fake news? Saksakan ko ng bato yung bunganga mo eh, no? Fake news ka dyan. Baka fake news. Yung amo mo, fake news. Yan si Jimmy Bundok, fake news. Hindi niya alam kung sino una nagpaputok ng warning shot. Diba? Mahirap. Sabi niya, okay pa nga, sabi niya, di ba? Okay pa. Ano sabi, may kanta siya may kanta umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Okay pa yung pangit eh. Pero parang mahirap namang humanap ka ng bobo. Yun lang. Humanap ka ng pangit at ibigin mo ang tunay. Okay pa yung pangit eh. Pero pag sinabing humanap ka ng bobo at ibigin mo ang tunay, tangina, hindi ka tanggap-tanggap yun. Kahihiyan yun. Huwag mo naman laging ipangalandakan na bobo. Bobo ka. Bobo ka. Oh. Diba? Huwag mo naman laging ipangalandakan na bobo. Bobo ka. Yan kasi ang mahirap sa isang vice president. Anyway, yun lang naman yung video, no? Wag mong palaging ipangalandakan Sara Duterte na bobo ka. Diba? Michelle Tapang Vlogs, shoutout po sa iyo ha. Sabi ni, nakakatulog ka rin ba ng maayos boy? Siyempre, sarap ng tulog ko. O ikaw, nakakatulog ka ba? Hindi ka nakakatulog na kasi patay gutom ka. Diba? Hindi ka nakakatulog kasi hampas lupa ka lang na nag-aantay ng balita. Okay? Anong balita? Yung inaantay mo, yung kabubuhan ni Sara Duterte. Diba? Proud na proud ka pa nga, nabobo yung amo mo, diba? Diba? Katulad ni Roland Alugbate. Yung nanay nito at pamilya, isang, kawatan. Diba? Nagnanakaw ng mga kuryente sa gilid-gilid. Yung nanay nito na kuryente namatay, magnanakaw eh. Diba? Rest in peace sa putang ina mong nanay ah. So anyway, ito na mga pre, no? Next topic po tayo. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang video na kay Bintulfo ito.